Basta kay Sero dyan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Bagong topic ang pag-uusapan natin ngayon at may kinalaman ito sa manufacturing costs. So, dun sa ating ibang videos, pinag-usapan natin yung iba't ibang elements of manufacturing costs. So, ngayon, particular tayo sa overhead. So, ano nga bang overhead at paano nga ba natin to i-apply sa ating work in process? Okay? Sige. So, sabi natin, ang overhead isa yan sa mga elements ng manufacturing costs. So, di ba meron tayong tatlong elements of manufacturing costs. Yan, isa dyan ang overhead, elements of manufacturing costs. Pero ano nga bang definition ng overhead? Ang overhead, pag sinabi nating overhead, lahat ng cost na nai-incur mo sa pag-produce ng product na hindi direct material or hindi direct labor. So simply put, pag hindi direct material or hindi direct labor, overhead yan. So not direct material, not direct labor. So lahat ng cost na nai-incur mo sa pag-produce ng product na hindi direct material or direct labor, so basically mga indirect yan, mga indirect costs na related sa production. Yan. Diba, dun sa ating elements of manufacturing costs, meron tayong direct materials, direct labor, tsaka overhead, di ba? Itong dalawa, direct. So lahat ng indirect na related sa manufacturing, overhead yon. So nandun siya nakalagay sa overhead. Okay? Pero ang overhead kasi, minsan nai-incur mo siya sa production at saka sa iba pang departments na hindi production. So ang overhead costs can also be incurred in production area at saka isa sa mga selling and admin departments. So this can be incurred in production, okay? As obviously nakalagay dito sa ating manufacturing costs yung overhead. So na-incur mo ang overhead during production, it is also incurred during or in selling and admin. Ibig sabihin, kahit na hindi manufacturing related yung activity, this can be incurred during selling or admin. So may overhead din pala dyan. Okay? So ang traditionally, no, itong dalawa, yung direct material tsaka direct labor, sila ang nagko-compose ng ating mga primary costs or mga prime cost natin. Kasi sila yung primary cost na kailangan sa ating production. Tapos yung itong overhead, kumbaga additional na lang yan. Okay? Pero necessary, pero not of a significant amount. However, kapag ang manufacturing firm ay heavily invested sa automation, yan, malaki yung portion na overhead. Pero traditionally, bago magkaroon ng automation, no, maliit lang na portion ang overhead sa manufacturing costs. Okay? Dahil hindi pa naman talaga uso dati ang mga machines. Okay? Or iba pang mga hindi materials or labor. Usually ay manual labor ang ginagamit. Kaya konti lang yung amount na nai-incur mo sa overhead. Kaya lang, dahil nga nagkakaroon tayo ng progress, yung mga manufacturing companies na yan, nag invest sa mga machineries at sa mga automation. So, tumataas na ngayon yung cost ng manufacturing overhead. Okay? So, regardless kung saan na-incur yung cost, a simple fact exists. Para maging profitable ang isang company, ang product or services nila, yung selling prices, dapat makover niya lahat ng costs. Okay? So, madali kasing i-trace ang direct material tsaka direct labor sa output or sa finished product. Okay? Pero yung mga indirect costs, kagaya ng overhead, hindi siya distinguishable. No, hindi siya traceable sa mga outputs. So, kaya, di ba sabi natin, yung direct material tsaka direct labor, they are easily traceable. Ibig sabihin, kaya mong ma-determine how many or how much cost of direct material was used for each units of product na na-produce. Halimbawa, sa isang lamesa, direct material mo, wood. Kaya mong ma-identify magkano yung nagastos mong wood sa bawat isang uh, lamesa. Okay? Kaya lang, itong overhead, hindi nga siya
traceable, not easily traceable. Ibig sabihin, as much as you want, hindi talaga kaya. All you can do is to estimate this. Okay? I-estimate mo na lang siya. Halimbawa, example ulit ng lamesa, may ginamit kang pintura. Yung pintura ginamit mo sa pag-paint ng lamesa. Kaya mo bang ma-identify or matrace kung ilan yung nabawas doon sa isang lata ng pintura doon sa nagamit mong para doon sa lamesa? Mahirap, di ba? So, halimbawa, sa isang litro ng pintura, okay, hanggang dito lang yung o nagamit mo. Kaya mo ba siyang matrace or kaya mo ba siyang ma-identify kung magkano yung portion ng lata na yon ang nagamit mo para doon sa lamesa nung tininturahan mo siya? So hindi, no? So it cannot be easily traced, no, yung overhead na ginastos mo. Ito kasi indirect material 'yan, yung paint, 'di ba? Indirect material 'yan. Okay? So they cannot be traced directly dun sa mga outputs. Okay? So dun sa job order costing video natin, pinag-usapan natin yung iba't ibang valuation methods. 'Di ba? Yung actual, normal, at saka ano isa? Standard. Yan. When it comes to direct material, direct labor, tsaka overhead, yung actual, di based on actual yan. Actual, kung magkano yung nagastos mo talaga. Okay? And then, so normal costing, dito pag-uusapan natin yung normal costing at saka usually, ito rin naman kasi ang kadalasan ginagamit sa cost accounting natin. Okay? So dito pag-usapan natin yung normal costing kung saan ang direct material is based on actual usage, direct labor is based on actual usage, pero sa overhead based on predetermined. Predetermined. Yan ang pag-uusapan natin. Anong ibig sabihin ng predetermined? So, una muna, pag-usapan natin kung ano ulit yung normal costing. So, ang normal costing, isa siyang alternative sa actual costing. Okay? Normal costing, this is an to alternative to actual costing. Yan. Doon sa previous video natin ng job order costing, yung work in process, para matapos siya, kailangan mo ng direct material at saka direct labor. So ito, based on actual yan, pag normal costing. Kaya lang, hindi lang itong dalawa ang element of manufacturing cost. Kailangan mo pa ng isa, which is yung overhead. However, hindi nga tayo gumagamit ng actual costing kapag normal costing. So, paano mo ngayon i-apply? Paano ka magkakaroon ng overhead? Habang nagre-record ka pa ng mga actual mong nagagastos, halimbawa, actual na nagastos mo na sa pintura nung nag-produce ka, nakalimang lata ka na, no? Pero magkano yon? So, actual cost nung lata na yon or nung mga indirect material, iipunin mo muna lahat sa kanyang overhead account na yan, D account. So, iipunin mo lahat dito sa left side. Dito yung mga actual cost na nagastos mo na indirect. Okay, halimbawa is yung mga indirect material, indirect labor, other overhead kagaya ng depreciation ng machine na ginamit mo, sweldo ng mga yan, yung indirect labor, sweldo ng mga managers ng production, maintenance, kuryente ng factory, insurance ng mga machineries, property taxes ng facility or ng factory. So, lahat ng mga indirect, sabi ko nga, lahat ng indirect cost na related sa products or production, iipunin mo muna lahat sa kanyang T account. Okay, so halimbawa, iba usually, pag tayo nagre-record ng depreciation expense, debit depreciation expense, credit, accumulated depreciation. Di ba yun ang entry ninyo pag kayo nagkakaroon ng depreciation expense na i-record? Kapag ang depreciation is related sa manufacturing or sa machineries, instead of using depreciation expense, magde-debit ka ng manufacturing overhead. Manufacturing overhead, credit, accumulated depreciation. So, nababago lang yung debit side mo, no? Yan. Kasi related siya sa production. So, halimbawa, insurance. Di ba, nung bumili ka ng insurance, debit, prepaid insurance, credit cash, kasi nagkaroon ka ng advance payment. Eh, yung insurance ay related sa machine.
nagamit mo na siya. Debit, manufacturing overhead ulit. Diba usually ang entry mo dyan, insurance expense. Ngayon, debit manufacturing overhead kasi siya ay related sa production, yung ating insurance. Then credit, prepaid, insurance. Ang normal side ng manufacturing overhead is debit kasi siya ay isang cost. Isa siyang expense account. Ika nga natin. Hindi siya inventory account, siya ay isang cost. Kaya naman, lahat ng actual mong nagagastos na related sa production na hindi siya direct material or direct labor, overhead yun, iipunin mo muna lahat sa left side or sa debit side ng manufacturing overhead. Okay? So I hope malinaw tayo dun, ano? Ayan. Ngayon, ang kasunod nating gagawin, paano siya i-apply? Yan. Paano siya mapupunta dito? So para mapunta sa overhead, kailangan mong tanggalin dito. So dito yung side natin, ang tawag natin to applied. So ia-apply mo siya, ililipat mo siya ngayon dito. Papaano? Yun ang tanong. How do we apply overhead papunta sa manufacturing, papunta sa work in process? Gagamit tayo ng tinatawag nating predetermined overhead rate. Predetermined overhead rate. Paano naman yan? So, pares lang naman yung journal entries ng normal costing system at saka actual costing system. So, doon sa pares sa system, sa normal, tsaka sa actual, yung overhead, dinedebit mo during the period sa manufacturing overhead account. Yan. And then, kinikredit mo yung iba't ibang accounts na related doon sa debit na yun. About accumulated depreciation, prepaid insurance, yun yung mga kinikredit. Depende sa transaction. Okay? Sa actual costing system kasi, kung magkano yung actual mong nagastos, yun na yung ita-transfer mo. So basically, parang wala kang over or under applied. Kung magkano yung actual mong ginagagastos sa manufacturing overhead, yun na yung ilalagay mo sa work in process. Kasi nga actual costing tayo. Yun ang pinagkaiba niya sa normal costing. Sa normal costing system, gumagamit nga tayo ng predetermined overhead rate. Ano ngayon ang formula niyan? So para makompute natin yung predetermined overhead rate, gagamit tayo ng total budgeted cost. Total budgeted cost. Yan. Total budgeted cost at a specified activity level. At a specified activity level. Yan. Divided by, halimbawa, imagine nyo na lang tuwid yan. Divided by the volume of a specified activity level. Dapat parehas siya ng activity level na pagbabasehan mo. So basically, total budgeted cost divided by volume. Kaya siya tinawag na predetermined bago pa magsimula yung production mo, may na-compute ka ng overhead rate kung magkano. Kasi may pinagbasehan kang activity level. Okay? So ulitin ko yan na. Lagay ko dito para magbigay tayo ng example. So predetermined overhead rate is equal to total budgeted cost at a specified activity level divided by, yan, nag-improve ako, volume of specified activity level. Okay? Yan. So, pipili ka ngayon kung ano yung activity level na pagbabasehan mo. Depende yun doon sa appropriateness. Kasi kung marami kang department, minsan hindi pare-parehas yung activity na ginagawa nila. For example, si halimbawa, may dumadaan tayo sa tatlong process yung lamesa. Si cutting, halimbawa, si cutting, dumadaan yung lamesa sa cutting, sa assembly, tsaka sa painting. Yan, bago matapos yung lamesa ang ginagawa natin, dadaan siya sa tatlong process. Sa cutting, hindi masyadong manual ang labor. Gumagamit tayo ng machine. So yung gagamitin mong specified activity level is yung machine hours. Machine hours.
yan ngayon yung ating magiging driver, machine hours. Assembly, halimbawa, gumagamit walang masyadong ano dito, machineries, pero manual labor siya. Halimbawa, direct labor hours. Direct labor hours. And then painting, for example, direct labor hours. Sa makatuwid, pag sinabi nating activity level or activity, titingnan mo kung ano yung madalas na ginagamit or ginagawa doon sa production process na yon. Hindi kasi pwedeng gumamit ka ng pang-isa para sa lahat. Although meron tayong tinatawag doon na plant-wide. Ibig sabihin ng plant-wide, regardless kung anong klaseng process ang ginagawa mo, iisang activity ang gagamitin mo for computation of overhead rate. Ang tawag natin doon, plant-wide overhead rate. Pangkalahatan, yun ang gagamitin mo. Kaya lang, kung gusto mong magkaroon ng mas appropriate or mas accurate na computation ng overhead mo, magko-compute ka ng tigigisang overhead rate. Okay? Yun. So, depende yan. Marami kang pwedeng gamitin na measures. Okay? Halimbawa nga is yung machine hours, direct labor hours, or the number of units produced. Okay? Setup, kung ikaw ay automated, number of parts, material handling time, etc. etc. So, basta pipili ka ng activity. Yun. So, pag na-identify mo na yung activity na appropriate dun sa process na yun, yan, kukumpitin mo na yung predetermined overhead rate. So, para mo-compute mo yan, identify mo yung total budgeted cost nung activity na yon. For example, machine hours para sa cutting, okay? Meron siyang budgeted machinery hours na nagkakahalaga ng, let's say, 100,000. Ine-expect niya sa isang taon, 100,000 yung machine hours equivalent amount na magagamit niya. And then, ang equivalent machine hours na ine-expect niyang magamit, let's say 10,000. Ibig sabihin, ang overhead rate niya is 10 pesos per machine hour. Yan. Yan ngayon yung gagamitin mong pang-apply. Ang tatanong ngayon, ilan yung actual machine hours na ginamit? Yan. Ilan yung actual hours na machine hours na ginamit? Yung actual, imumultiply mo dun sa predetermined overhead rate. So ito yon. Ito ngayon yung applied. Yan. Okay, ulitin natin. Again, ang predetermined overhead rate ay total budgeted cost at specified activity level divided by volume of specified activity level. So sa isang production, kung marami kang process sa pinagdadaanan bago matapos ang isang finished product mo, titingnan mo kung ano-ano yung overhead rate or yung activity na ginagawa nila para makapili ka ng mas tamang cost measure or cost driver natin. Ibig sabihin, madalas sa isang department, machine hours ang ginagamit or machine ang ginagamit. So, instead of using direct labor hours, machine hours ang gamitin mo. Kasi kukunti naman yung manual labor. Baka hindi appropriate gamitin yung direct labor hours. Kasi pang tao yun. Machine hours ang mas tamang gamitin. Kasi, pag gumagamit ka ng machine, no? So, mas appropriate, machine hours ang gamitin mo. So, dun sa cutting. Okay, actually, ito yung activity-based costing na rin yung ating parang pinag-uusapan dito eh. Pero isang ibang video yun. Ang point natin dito, formula ng overhead rate is yun nga, total budgeted cost over volume para makuha mo yung overhead. Tapos pag nakuha mo yung overhead rate, multiply mo siya sa actual, yun na ngayon yung applied. Okay? So, halimbawa, magbigay tayo ng example dito. Meron kang, let's say, 375,000 na total budgeted. Total budgeted amount ng machine hours mo. Okay? Tapos, let's say, meron kang 50,000 in-expect na machine hours. Expected yan, na expected. Okay? So, therefore, meron kang overhead rate na nagkakahalaga ng 750. Tama ba? Kumpitin natin. 375 divide 50. Yan, 7.5. So, ito ngayon yung overhead rate mo. 750, 7.5 per machine hour. Tapos, ang titingnan mo ngayon, ilan yung actual na ginamit. So, halimbawa, si cutting, ang actual niyang ginamit na machine hours ay, let's say, 4,300.
So, ang actual machine hours na ginamit ni cutting is 4,300. For example, ito yung actual niya na machine hours. Therefore, ang ia-apply mo sa work in process is 750 times 4,300, 32,250. Ito ngayon yung, tama ba? 750 times 4,300. 32,250. So, ibig sabihin, kung yung inyong overhead, meron ka ditong mga actual na pinagkakagastusan, yan. Yung applied mo, kung magkano yung na-compute mo, yun ang ilalagay mo dyan. Tapos ito na ngayon, yung ilalagay mo sa work in process para dun sa overhead, 32,250. Di ba meron ka ng direct material based on actual, direct labor based on actual, overhead based on applied. So yun na yung huli mong inaantay para matapos yung work in process. Paano naman sir kung magkaiba yung actual at saka yung applied? Kung parehas sila, di walang problema, no? Para ka nag-actual costing na rin kasi parehas yung actual tsaka yung applied mo. Ang problema, paano kung magkaiba nga sila? Okay? Paano kung magkaiba? Kapag mas malaki yung actual, okay? If actual is greater than your applied, edi sa makatuwid, under-applied. Kulang yung in-apply mo. Kapag na mas maliit yung actual less than the applied, sumobra ka ng application over applied. Ngayon, paano natin siya isasarado? Ang overhead kasi sabi natin ay expense account. Kailangan kapag tayo magsasara, magzi-zero yan. Kailangan i-zero natin. So regardless kung over or under applied, should be zero. Overhead account should be zero. Therefore, the over or under applied should be close to some account, to a certain account. Okay? So ngayon, kapag yung amount is immaterial, okay? If amount is immaterial, ibig sabihin maliit lang yung kanilang difference. A matter of judgment na yan. Kapag yung amount nung difference ni actual tsaka ni applied, maliit lang naman siya, i-close mo siya sa cost of goods sold. O di kung halimbawa, under applied ka, may natitira ka pa dito, no? Mas malaki yung actual mo kaysa sa applied. Eh di sobra pa yung debit mo sa credit mo. Kasi nga, kokonti yung credit yung ibinawas mo. So may mas malaki pa yung debit mo. Therefore, kapag ganyan, para masarado mo, i-credit mo siya. Debit cost of goods sold, credit overhead. Para magsara yung balanse natin. Okay? Vice versa, so ito yung under ha, under applied. Okay? Kapag over-applied naman, baliktad lang. Mas malaki yung mas malaki yung iyong kinredit sa debit. So therefore, may natitira pang credit. So, baliktarin mo siya, gawin mo debit para mawala yung balance. Debit overhead, credit, cost of goods sold. Okay? Yan yung over-applied. Para masarado mo yung ating overhead account. Okay? Ayan. So, ngayon, kung yun ay halimbawa, immaterial. Pero kapag material siya, material amount, ibang usapan na yun. Kung material amount siya, yung difference or yung difference ng actual at applied, kung material amount yung difference nila, hahati-hatiin mo yung difference sa work in process, sa finished goods, at saka sa cost of goods sold. Okay? If material, prorate, prorata, hahatiin mo yung difference papunta sa work in process, finished goods, at saka sa cost of goods sold. Hindi mo lahat isasarado sa cost of goods sold, pero ilalagay mo siya
sa work in process, sa finished goods, tsaka sa cost of goods sold. Hahati-hatiin mo siya. Hahati-hatiin mo base sa kanilang ending balances. So kung halimbawa, meron tong 10,000 na ending balance, ito ay 20,000 ending balance. Yung kinompute mo yung COGS bago yung application over under applied, 20,000. So that is 50,000. O di meron kang 1/5 or 20%, 20%, 40%, and 40%. Okay? So ngayon, it's just a matter of journal entries kung siya by over-applied or under-applied. Pero ang same pa din naman. Same pa din naman dito sa ano. Kung siya ay under-applied, i-debit mo lahat, work in process, finished goods, tsaka COGS. Kaya lang yung amount, hahati-hatiin mo base sa kanilang ending balances. Yun yung tinatawag natin prorata. Pero kung halimbawa naman over-applied, ganun pa rin. Debit overhead para matanggal yung difference. Credit, work in process, finished goods, tsaka COGS. Based dun sa kanilang prorata amount. So if material ang amount, yan, hahati-hati mo dun sa tatlo. Okay? So magkakaroon tayo ng separate video lecture for exercise para mas maintindihan natin yung ating pinag-usapan dito, yung theoretical concept niya. Okay? So tatandaan natin basta pag overhead, normal costing system, we are using a predetermined overhead rate. And how do we compute that? Total budgeted cost over volume. Pipili ka ng isang activity na gagamitin mo para sa pag-apply ng overhead natin. So, halimbawa, ang ginamit ko is machine hours. Okay? Yan. Gagamitin ko yun para makompute yung predetermined overhead. Then, pag na-compute mo na yung predetermined overhead mo, ito yun, predetermined overhead rate, mumultiply mo na sa actual para makuha mo yung applied. At yun na yun yung gagamitin mong pang-credit sa ating overhead. So, debit, work in process, credit, manufacturing overhead. Okay? Yan. Ang problema na lang ngayon, what if yung actual hindi katulad ng applied? O, di papasok ka sa under-applied or over-applied. Ang kasunod mong itatanong, yung bang variance or difference ng actual sa applied ay material or immaterial? Kasi kung immaterial, yung buong balanse, ikisarado mo sa COGS. Depende kung siya ay over or under applied. Pag material, hahatiin mo pa yan sa work in process, finished goods, and cost of goods sold. Okay? So, if nalito tayo, ulitin mo lang yung video, tapos gagawa tayo ng panibagong video lecture para naman sa problem, para mas maintindihan mo siya. Kaya okay lang yan, kasi talagang overhead ay medyo tricky. Pero at least, unti-unti may intindihan mo siya. Kasi kailangan mo siyang pagdaanan dahil part yan ng ating costing system. So yun lang. Hopefully nakadagdag tayo sa inyong kaalaman tungkol sa overhead. Very important ito dahil part ito ng magiging journal entries ninyo sa job order costing o kaya naman sa process costing. So this is very important kasi element siya ng manufacturing cost. Walang problema sa direct material, direct labor kasi based on actual siya. Overhead, yan, kailangan mo ng competent bago mo ma-apply. Hindi siya dapat sa base actual, base dapat siya sa applied. See you again sa ating susunod na discussion para sa ating example ng overhead. Bigyan natin ng problem yan. So, sige. Good luck sa inyong journey at ingat kayo palagi. Bye-bye!